Cut! Confirm na nga po ang pagbaliktad ni Peebles Talakira na naging DDS vlogger na dati naman pong loyalista, naging supporter po ng QGC at Maisog. Ngayon ay pinagmumura na po ang QGC at Maisog at sinasabing naghirap umano ito at nagsakripisyo dahil sa Maisog at ngayon sinasabi po na siya ngayon ay bumabalik na po sa pagsusuporta kay Marcos Jr. at kay Lisa Marcos. Ang tanong dito mga kababayan po natin, totoo kayang nabayaran itong si Miss Peebles parang magbago ng kanyang desisyon? At kasama kaya si Amy Marcos sa mga dahilan kung bakit ito ay bumaliktad at nagbayad sa kanya? Okay, tanungin natin at pakinggan natin ang kanyang rason, mga kababayan. Cut! Nahimik na kayo. Tulad din, no? Ni Daddy. Daddy ano? Daddy D. Daddy D. Di nga, di. Ano ka ba? Uy, ano, may balita daw. Ano na yung ano? Oh. Tama na. Ito na yung tawag dito. Nagbigay naman yung chance sa inyo dati. Oh. Hindi mo tumibo yung tao. Nagbigay yung chance sa inyo. Tama na. Pagkamali din. Pero kasi, magkaibigan kami ni DP. Oo. So, ibig sabihin mga kababayan po natin ay kumuha lang talaga ng impormasyon, naging espiya lang talaga itong si Peebles at sinasabi niya nga ay kaibigan niya daw talaga ang mag-asawang ito. So, ito ngayon. So, nilulunok niya na po yung kanyang mga pinagsasabi. Tandaan po natin mga kababayan, sa ibang mga event po ay nagsalita po itong si Peebles, lalo na po sa QGC at sa mga hakbang ng Maisog. At lagi niyang sinasabi na umano'y kinikwento niya kung paano po ang buhay ng mag-asawang ito, kung gaano umano ka-adictos benedictos itong si Marcos Jr. At naalala ko po may mga pumunta pa ito sa abroad, no? Sa Hong Kong at nag-isa rin to sa nagsalita at kinuwento niya nga po yung kanyang experience at yun po umano ang naobserbahan niya ngayon kay BBM, no? Kaya ayaw niya na nga po, kaya niya nga po ito binabatikos dahil sa hindi maganda yung pagpapatakbo ng ating bansa at pagiging bangag umano. Pero ano ang rason, no, mga kababayan po natin? Natandaan ko pa dahil magkasama kami nito ni Peebles sa Pride Group, no? At tayo po ay sumusuporta rin sa Pride Group na pupunta rin siya. So, nung mga huling araw ay kinikwento niya na umano'y hindi na siya sumisipot sa Pride Group dahil may mga tao umanong laging nakasunod na lang sa kanya, nakasubaybay. So, posibleng totoo po na tinatakot siya tapos inupiran po siya ng malaking halaga para umatras at magbago imbis na manahimik sana na lang. Ano, mga kababayan po natin, ngayon ang binabanatan niya po ang Maisog at ang QOGC. At sinisisi pa kung bakit naghirap umano ito siya. So alam naman natin na sa Maisog, sa QGC talaga, wala talaga sila makukuhang pera. Kaya ang mga ito, no, na talagang pera-pera po ang kanilang pagsusuporta. Wala po sila mukha sa Maisog. Kaya ayun, wala silang choice. Kundi suportahan na lang ang isang adictos benedictos at umano'y bangag. At yung sinasabi natin ay base mismo yan sa kanya. Pwede natin ma-play, pwede natin maipakita po, no, kung paano niya po binakbakan itong si BBM at itong si Lisa Tanas. Hindi kami hindi mas supporter. Diba? Yung ano mo yung pinagtawayan namin may ibang dahilan. Hindi na natin yung kala BBM at kala Luchin. Pagkakataon. Sila yung nanalo. Oo. Bigyan na natin sa kanila. Gawin nyo na lang para makabalik na. Ano lang naman yun. Hintayin na lang yung kanilang ano. Ang lagi yung sinasabi, wala kayong nakarapat ng galit sa akin kasi yung naging problema namin nila BBM, hindi lang yung sa politika. Meron din person. Pero yung ano, si Maharlika. Si Maharlika, Parang ano na, no? Mahal na mahal ko yung pasensya na kayo. Hindi ko yung pwedeng magbirahin. Maging kami personal, gagawin. Hindi tayo nag-personal lang kami. Kung ano yung magiging opinion mo kayo, hindi na respeto kayo dahil hindi naman nagiging opinion nila. Pero para ang mag-away kami dalawa, dahil lang sa politika, hindi mangyayari.
Pero mukhang ano na, di ba? May mga, parang nakita ko sa live niya na Oh, may binabanata siya. ano, meron din gusto niyang bayad siya. Pinababalik siya. Meron. Wow, so bumalik na naman pala yung offer dito kay Maharlika, mga kababayan po natin, ano? Kasi matandaan po natin, ang unang binanata niya pa lang itong si BBM at si Lisa ay talagang may nag-offer umano sa kanya ng 500 million para tumahimik at tumigil ito sa kanyang mga expose at itigil niya na po yung kanyang pambabatikos. At ang pambabatikos ni Miss Maharlika ay talagang grabe talaga, tinatamaan talaga sila. Dahil hindi lang po ito basta-basta allegation, kundi may mga sapat po ito na ebidensya at sinasabi po ni Miss Maharlika na galing umano sa kanyang puting ahas ang mga impormasyon na kanyang natatanggap. So, abangan natin mga kababayan kung itong si Miss Maharlika din ba ay magbabaliktad kagaya po ni Miss Fables. Dahil ang sinasabi niya nga po ay si Maharlika ay inoperan din po para magbaliktad. So, posible ang sinasabi ni Miss Fables ay ito po yung nangyari sa kanya. Kaya bumaliktad ito. Alam naman natin na ang ginagawa ngayon ng nasa administrasyon, kung ayaw mong manahimik, so tinatakot ka, kung gusto mo naman kumampi sa kanila, ay may presyo yan. Kaya nga po wala pong nangyayari ngayon sa ating bansa, wala pong mga infrastructure. So, ang hirap, hindi po nasolusyonan yung mga pangunahing problema. Yung sinasabi nilang mahal na bigas, mahal na mga services, no, ay hindi pa rin po talaga natutugunan. Dahil imbis na mapupunta po sa taong bayan ang serbisyo o mapupunta po sa mga proyekto na makakatulong at magagamit po ng sambayan ng Pilipino, ang budget, ang kaba ng bayan, abay ginagamit po nila kasi ito sa panunuhol ng kanilang mga kakampi. Kaya ito po, palagay ko itong si Peebles ay bayad po ito, no? Kaya po ito bumaliktad. Uy, nakalay po ko. Ano niya, di ba? Ayun, right na. Ayun, chika niya. Okay, Glenn Chong. Nasa ka na Pero naman. kasi, hard ka rin naman talaga. Hindi niyo may pagkakaila na malaki ang naitulong sa election niya. Gusto niyo siyang pabalikin. Diba? Wala kayo. Deserve na. So, ibig sabihin may kumakausap kay Maharlika, ganon? Parang gano'n. Talaga? Ibig sabihin, di ba? May naitulong. Baka ito naman, naisip na rin yan ng kabilang sa nila BBM at nila. Siguro time na rin na mag-reconnect tayo kasi may naitulong naman yung mga tao sa atin. Which is na po naman, naitulong namin. Hindi lang sa galaging ha, pati sa labas, sa pangangampanya, sa pagiging keyboard warrior. Ang dami. At saka ano, Walang bayan. Kampi pa kita pag binakstop mo ko. Ay, naku. Pwede sa akin yung kilala niyo ako. Ayan, at dahil binabanatan niya nga po dito yung mga Banateros, QGC at Maisog, may kakilala pa daw po siya ng mga bayad. So, sino po yung tinutukoy dito ni Miss Peebles na bayad, mga kababayan po natin. Sino sa mga nasa DDS ngayon, no? At sumusuporta sa mga Maisog, sumusuporta kay PRRD, ang tinutukoy po ni Miss Peebles. So alam ko, hindi lang po ito si Peebles, no? Kasi gaya ng sinasabi ko, may dalawa po tayong naamoy na malansa, no? At posibleng babaliktad po. Malay natin, sila ay naopera na rin, pero mukhang nakikita natin sa kanila na mukhang sila po ay kaisa ni Peebles. Sana nagkamali po tayo. Kasi kung totoo po ito, mga kababayan po natin, malalaman po natin yan sa sunod na mga araw, linggo, or buwan kung sila po ay tuluyan na pong bumaliktad at babatikosin na yung Maisog, QGC at mga DDE supporters na rin po yung kanilang babanatan at didipinsan po itong si BBM. Nagkagulo kami dalawa, di ba hindi ko pinigilan? Hindi ka naman niya binalikan. Hindi naman. Respeto ka rin naman ako. So, okay na sila ni TP ngayon, mga kababayan. Ano na sila? Balik loob na po sila ni TP. So, sisterakas na po sila ngayon. Bongga. Hindi naman nagsusukulas. Sabihan ba naman ako ng, mag-post ba naman ng ano ng, dati kang addict, magpa-drug test. Kaya nagpa-drug test ako. Negative.
nag-post ako ngayon sa story, pag nakita kita, yung ihi ko, papainom ko sa'yo. O yun, hindi nagpakita. Hindi na Hindi nagpakita. nagpakita. Huwag kayong tapang-tapangan sa masyado sa Facebook. Madaling magmatapang sa Facebook. Oh. Ang totoong matapang, magkita tayo ng personal. At doon na natin tapusin yan, Diyos ko. Personal na magkita. Oo, personal magkita. Madaling magmatapang sa Facebook. Kahit sino pwedeng magmura sa Facebook. Ay, putang ina mo. Ganito ka, tarantado ka, bobo ka. Ayan, mahilig siya sa kanyang mga words. Madali naman yan sabihin eh. Sabihin mo ng harapan kung talagang totoong matapang ka, di ba? Saka, para pagsabihan mo yung isang tao na bobo, tapos ikaw ay nagsisimula ka pa lang sa pagbabla. At dumidikit ka pa lang sa amin. Oo nga. Excuse me. Oo nga. Parang sinasabi niya lagi kasi na ano eh, na hindi mo kayang unawain yung na kaya kong unawain. Parang ganon. Unawain mo yung pagbumukha mo, ulol. Sa tagal ko Diba? na Lagi walang nang ganyan sa akin. Saka bakit kita unawain? Sino ka ba? Oo nga. Di ba? Who are you by the way? Oo. Kasi napapuyot nga daw kakapanood sa kanya yung mga... Oo. Kaya niya hinahabaan yung pagbablog para mas marami yung bayad. Yun yung kahit wala nang kwenta yung pinag-uusapan. Sino ba kasi yan? Si Joey Bibre. So, ayan na po ha, at binabanata niya na po yung mga kaibigan niya, no? At kasamahan din po natin na Duterte supporters, Duterte vloggers. Ayan, si Miss Joey Bibre ngayon ay binabanata na po nitong si Favors, ano? So, iba na po talaga kapag nabayaran at nasuhulan, mga kababayan po natin. Dahil gagawin ang lahat para lang gampanan ang kanyang pinangako siguro sa taong nagbayad sa kanya, at dati niya pong sinusuka, minumura, sinasabihan na kung ano-ano, binulgar na po yung pagkatao. Pero ngayon ay pilit niya po binabalikan. Diba? At ang sinasabi niya, prinsipyo daw po yung kanyang pinaglalaban. So, nasaan ngayon yung kanyang prinsipyo? Wala na po. Hindi po prinsipyo yung usap-usapan dito ngayon kay Favors. Kundi pera-pera na po, mga kababayan po natin. Okay? So, abangan natin kung sino pa yung babaliktad ang susunod. No? Kasi kung sa Timbangag ay may mga naghiwalay, no, umatras at umalis sa kanyang partido, eh mukhang sa atin naman ng mga DDS vlogger, mukhang may titiwalag din at aalis at lilipat sa kabilang kampo. Abangan na lang natin kung sino-sino po sila, mga kababayan. Thank you and God bless everyone.